buhay na galing sa langit. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman sa kabubuhay ng daigdig. Dahil diyan, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Ang sabi nila, paano niya may papakain sa atin ang kanyang laman? Winikan ni Jesus sa kanila, tunay na tunay kong sinasabi sa inyo na kung hindi kayo kakain ng laman ng anak ng tao at hindi iinom ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhay ko muli sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Kung paano sinubo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi katulad ang kinaya ng inyong mga magulang at namatay sila. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Mga magulang at mga kapatid, ang magputubad na nating kaligtasan. Pinagpapalala ka namin tayo ang Kristo. Bukod po lahat. Ave Maria Purísima. Pecado concebida. Ave Maria Purísima. Pecado concebida. Ave Maria Purísima. Pecado Sa concebida. pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang magandang umaga po sa inyo lahat. Bago po lahat, atin po munang pamulihan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang kumpistahan ang banal na katawan at tugang ating Panginoong Kristo. Atin po sa pagkakaan. Alam niyo po, aptit, pagka napag-uusapan po ang pagkain, ano po, wala akong hilig yan. Lalo sa maasim. Hindi nakikita, hindi nakain. Actually, wala akong kumain. True. Ngayon lang naman, ngayon lang. Ngayon lang. Ano ko, lalo na pagka pupulgito mo yung nakahanda sa harapan mo, kahit sabihin mo Maasim. nag-iigis ka, Maasim. kakalimutan ko na nag-iigis ka. Sa araw lang na ito. Kasi gusto ko yung pagkain. Lalo na ako, ano ho, kasi po ako po'y pinaglihin sa mangga. Kapag kayong mangga ay maasim at malutong at naaamoy mo pagbalat pa lang, naglalaway ka na. Lumabas ng tuloy. Pwedeng bagoong, pwedeng asin. Kaya toyo. Ano ho? Siguro habang kinakain mo siya, siguro, lalo na, binabalatan mo, gusto mo kumain? Hindi mo gusto. Tapos nakaamoy mo, naglalaway ka na. Tabi niyo po, galawin na po nasa likod. Oo nga eh. Ay, wala. Meron ba? Wala. Imagine pa lang po ito. Hindi pa lang po ito. Ano po? Bakit po kaya nga ba dito, ano ko? Hindi pa bubuhay ang tao, tayo po, ano ko, kung wala po talagang pagkain, as in literal na makakain. Ano ko? Hindi naman bagay sa atin ang lugaw. Atin po ang lugaw ay para po sa masakit. Hindi naman po pwedeng noodles kasi may sinat ka. O kaya naman boto kasi bagong buto niya ng ipin. Ano ho? Ilang naman po ay mga appetizer. Pero kaya, kung magluluto ka ng sugpo, yan yung malaki. Aron, tuko, sarap. Ang laki! Ano ho? Ang talangka! Wow, sarap. Ano Hindi ho? na talangka yun. Alimango. Alimango na yun. Depende kung sasabuhan mo, gagataan mo. Pero, masarap pa din. Kahit i-ano mo lang. Kaya lang mo ako, huwag yung lulutuan ng talangka. Kasi kung gulay lang ang kunin mo dyan, kasi pag ako kumakain, gusto ko diretsong kain, ayoko yung nagdudulog pa ako ng balat. Ano ho, ng shell. Parehas Kasi tayo. para sa akin, lalo ko nagugutom. Kasi ito marami. So, hindi talaga mo ng pagkain. Hindi ho, obvious naman eh. Ano? Kasi sa tema po natin, ano, sa ating Ebanghelyo, ay tinutukoy po yung pagkain. Ang ating po tinutukoy ngayon ay yung pambisikal na pagkain. Ano ho? Tapos, syempre, sasabihin mo ng panula, anong gusto mo? Juice? Soft Pineapple drinks? juice. Sprite. O hot water lang, please? Bilang hot water. Kasi meron akong diabetes, parang gano'n natin. Kasi masakit ang ibig ko. Pero ano ba daw
po mga kapatid ang ating po ini-imagine tungkol po sa pagkain, ito po yung nagpapabusog ng ating katawan. Nagbibigay ng mineral, ng vitamina, na kinukonsyon ng ating pagpituka, lahat ng ating buong sistema at buong katawan para po tayo ay maging busog at maging malusog. Pakundangan sa mga malusog. Buti na lang malusog na nabanggit ni Father. Nakatulad po pong malulusog mga kapatid, ay natutuwa po ang Diyos, sabi niya, ang dami ng mga tinatakanan, tataba, nakapanggigil. Yan po ang advantage sa matataba. Ay yung mga payat, hindi naman na ito, nala, baka masaktan kayo. Basta yung importante mga kapatid, sabi nga po niya, malakas. Bakit naman yung kumakain ka, lalo ka nang hihina? Malamang, hindi pagkain ang kinakain mo. Nilalason ka na. Subalit mga kapatid ang binibigay ko sa atin ng ating Panginoon ay isa rin pong uri ng pangangaral. Meron na. Ayon po sa mga ibang pananampalataya, hindi maaaring yung katawan maging katawan ni Kristo, yung osya, o yung tinapay na walang libidura, o walang pambansa, at hindi na pa ba din maging dugo ang alak sapagkat hindi naman siya literal na katawan ng dugo ni Kristo, which is correct. Kaya nga ang literal na bagay, o pisikal na bagay, kung hahaluan mo ng misteryo ng Diyos, base sa kanyang utos, ito po ay naging aktual na katawan ng dugo ni Kristo. Ano po ba ang inaaral ng simbahan kung tayo po ay magkukumunyon? Siyempre, kung sinabi ng pare, katawan ng dugo ni Kristo, sasabihin mo, Amen. Alam nga sasabihin mo, katawan ng dugo ni Kristo, may minalit po ang kwento, payat. Kasi nakita niyo yung osya, payat naman talaga. Kasi yung Father, sabi niya, pag mahal na araw, ang laki ng tinapay na sinusubo sa amin. Minsan niya, kami po mga apostol, tayo po mga apostol mga pare, sabi ng nanay ko, marami pang pagkain, marami pa ako, busin niyo! Problema ito. Tapos yung mga bispo, yung mga musinyo, yung mga pare, tingin sa akin. Ano sinasabi niyo? Matabahan naman, busin mo na lang. Pero ang disadvantage sa mataba, sa isang parte. Pero mga kapatid, tumatawa po ay tip, makapal o manipis, wala naman po itong pinalaman. Kasi po, pag tayo po tatanggap ng katawan dugo, ang requirements, number 1, dapat talaga, ikaw ay nakapangumpisal. Ikaw ay naglinis ng iyong sarili. So, kung hindi ka makapagpukumpisal, paano po yun? Hindi po ba ako dapat tumulat ng katawan dugo ni Kristo? Ang sagot siyempre ay hindi. Pero, mga kapatid, kaya nga po ang ating patiyak na kung makikita niyo po yung guide of kaaralan po ninyo, siya po ay naglagay ng general absolution, which is wala po sa Roman. Dahil lang po sa Apostolic Catholic Church, ang tinatawag na general absolution. Bakit po? Kahit anong religion mo, Catholic ka, Christian ka, o iba pang religion mo, pwede kang tumanggap ng katawan ng ni Kristo. Paano po? Kasi po sa general absolution, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang pagpapala, ang sabi po niya sa isang aklat, o sa isang bahagi, sa aklat ni Mateo, ang patawarin ninyo sa lupa, patatawarin doon sa langit. Ang pagindapatin nyo sa lupa, pagiging dapatin doon sa langit. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pong Santa Misa, sa part po ng general absolution, ay pinatatawad sa pamamagitan ng kapangyarihan bigay ni Kristo at ng Diyos, para hindi ka man karapat-dapat that time na tumanggap ng katawan dugo ni Kristo, pero dahil tinanggap mo ang kanyang pagpapatawad through general absolution, ikaw ay pinapayagan tumanggap ng katawan at dugo. So, balik kami magawa kang mabigat na kasalanan at nagis mong kumpisal o dapat ikumpisal, hindi po pwedeng sabihin, tumanggap na ako ng katawan dugo ni Kristo, hindi na ako kumpisal. No. Hiwalay po yung dalawang sakramento na yon. Pero pinapayagan po, during po sa Mass, sa part ng general absolution, yung pagtanggap ng katawan ng dugo. Yan po yung mga kapatid. Kaya nga po yung kapanumalay ko, hindi maaaring tingnan kung saan kang affiliated na church, pananampalataya. Once na tinanggap po ang kanyang absolution, through Mass, ng ating pusubahan,
pwede ka na pong tumanggap ng katawan ni Kristo. Ano ho? At yun naman po mga kapatid, isa po sa kondisyon, kung ikaw ay magkukumunyon, dapat wala kang sawa ng loob, wala kang galit, wala kang hinanakit. Bakit po mga kapatid? Yung spiritual blessing na nandun po sa osya, ano ho, i-absorb ng ating pong kaluluwa. Ngayon po yung grasya ng Diyos, kung pagpasok sa katawan natin, tatanggapin natin through by mouth, ano ho, through by our tongue, ano ho, doon pa lamang, malalaman natin ng bisa. Sa paano pa lang yung Father? Kasi kung ikaw ay willing, wholeheartedly, ano ho, natatanggapin mo yung osya, doon pa lang yung biyaya ng Diyos, yung pagpapatawad, natatanggapin mo na. Kaya nga po mga kapatid, kung mag-iusap po tayo sa internet, makikita po natin doon, maraming mga